Ang pagbubulay ay malalim at tuloy-tuloy na pag-iisip tungkol sa isang bagay. Para sa isang tagasunod ni Kristo ay ang pananatili sa presensya ng Diyos at pagmumuni-muni sa bawat katotohanang inihayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili hanggang sa maging totoo at personal ito sa iyong buhay. Panahon ang kailangan dito. Sa kanyang sermon sa bundok, diretsang sinabihan ni Jesus ang ilang gusto sanang sumunod sa kanya na tinatawag nila siyang Panginoon, ngunit hindi naman nila ginagawa ang mga sinabi niya. Lucas Kapitulo 6 versikulo 46. Nakuha nila ang katotohanan ngunit hindi nila sinusunod. Kapag nagbubulay ka sa kasulatan, lumilipat ang katotohanan mula sa ulo patungo sa puso at ang resulta ay pagsunod. Gaya ng sabi ng mga awit, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Awit Kapitulo 119 versikulo 11, kapag kabisado mo ang salita ng Diyos sa isip ngunit hindi sa puso, ibig sabihin, natutuhan mo ang mga prinsipyo, konsepto at doktrina ng Diyos, ngunit hindi mo pa nakikilala si Jesus ng personal, maitatanggi mo ang isang doktrina, o mababaliwala ang isang konsepto, o mabatikos ang isang prinsipyo, ngunit mas mahirap baliwalain ang isang persona. Maaaring laman ng isip mo ang kasulatan at magkasala ka rin sa Diyos. May mga makakapagsaulo ng mahabang bahagi ng kasulatan pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Gayunman, hindi maaaring punuin ng kasulatan ang iyong puso at magpatuloy ka sa pagkakasala laban sa Diyos, kapag hinayaan mong tumagos ang katotohanan ng Diyos sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa, babaguhin ka ng Espiritu Santo na matulad sa wangis ni Hesukristo. Huwag mong basahin lamang ang iyong Biblia, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at hilingin sa Kanya na baguhin ang iyong puso.